O, tingnan niyo, nahahalata tuloy kayo ni Boss B. So, nire-recycle niyo yung mga video. Oo nga. Oh, kaso nga yung estilo nung pagkakaganap ninyo, sabi ni, Elye, Senar parang 40 days daw, eh. Oh, masisisi niyo ba yung tao, 'di ba? Masisisi niyo ba yung tao kung ganyan ang isipin, 'di ba? Ngayon naman bakit naman kapagka tayo mga friends natin ginagawan natin ng mga pagbati hindi naman tayo nagagalit, 'di ba? Hindi naman tayo nagagalit dun sa mga friends natin, 'pag binabati natin. Ako nga kada birthday ko binabati ako ng ganyan, eh, okey lang, cool lang, 'di ba? Ano ba masama diyan? Happy birthday, tapos yung parang background kapayapaan, nandiyan pangalan lang naman ng dating Pangulo na Rodrigo Duterte, Rodrigo Duterte, pinanganak siya March 28, 1945, tapos may kalapate, kapayapaan. Kalma mga DDS, okey? Kalma lang, ha? Yung mga DDS, eto lang, ha? 'Pag pumapasok kayo dito sa channel namin na sa channel ko at sabi ni Boyet magpapabingo pa yung si Boyet, sira talaga tuktok nito si Boyet. Magpapabingo, tapos may sakla pa. Takot kang hindi, bakit ako mamamatay? Ah, ibig mong sabihin umuwi ka ng Pilipinas, papatayin ka namin. Gano'n. Nakakatakot talaga ang mga DDS, ano? Nakakatakot yung mga DDS. "Tara, umuwi ka ng Pilipinas, papatayin ka namin dito." Uy, parang ano, parang, talagang idol niyo, Hmm, "Halika dito ka, 'no, putulan ka namin ng ulo." Yung mga yung mga DDS. Sabi ko sa inyo, 'pag papasok kayo dito sa aming channel, ang gagawin niyo unang-una, ilagay sa gilid yung pang-maintenance, 'no? Tapos isang basong malamig na tubig. 'Pag medyo nanginginig na, hindi na kinakaya, yung bardagulan, inumin na. 'Di ba kapagka yung, "Putang si Mark Ramos, ay gawa talaga ng kuwento." Ano ba talaga hindi namin maintindihan sa'yo, takot kang mamatay, eh. Ano ba hindi nalilito na kami sa'yo, Edward, 'no? Tsaka ito, babardagol ka, 'no? Wag mong, um, ipangtatakip o ipanananggalang yung litrato ng anak mo, 'no? Para lang, kasi para hindi ako gantihan ni Mark Ramos, 'no? Para 'pag ginantihan ako, litrato ng anak kabaklaan 'yan boss, 'no? Kawawa yung anak mo. Ipinangsasanggalang mo para hindi ka lang ano, hindi ka lang maresbakan sa dito, 'di ba? Kawawa yung anak mo, alisin mo diyan tapos ang picture mo ang ilagay mo kagaya niyan, kitang-kita mo yung litrato ko, kitang-kita mo yung ano, mukha ko, 'di ba? Tapos ngayon ang ipangsasanggalang mo para balikan ko yung anak mo, 'di ba? Wag gano'n, kawawa yung anak mo, boss, okey? So, tatanggalin ko na. Si Romeo hindi na nakapag-type. Romeo, anak na tinapa ka, buhay ka pa ba diyan? Tatanggalin ko na. Wag na kayong mainis, wag na kayong mapikon. Ayan tinanggal ko na, inalis ko na. Wala ng hindi nga, padasal nga daw yon. Kayo talaga. Dito tayo, mga bossing, dito tayo sa ginagawa ng mga DDS ngayon. Naku, tingnan mo. Dahil nga po pinagpipilitan nila na makalabas ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Kung ano-ano ng ka-fake newsan yung mga ginagawa ho. Oh, oh, 'di ba? Ano sabi dito? Mga napa-fact check na po sila. ICC prosecutor di nagsabing inosente si Digong. Biruin mo, ang sabi 'no, ni Attorney Cristina Conti,
Siguro po aabot ng 8 taon hanggang 10 taon yung hearing ng dating pangulo doon sa ICC. Biruin mo gano'n yung sinabi, at eto nga ho, 6 na buwan ang pagitan simula nung huli silang nag-hearing, oh, 'di ba? Tapos ngayon ang sabi ng mga DDS, ginagawa ng mga DDS sabi, "Heto na, oh, para may content." Kagaya nung isang nung isang babae nag-content 'no, sabi, "Wala po kasi akong views, eh." Oh, wala po kasi akong views, 'di ba, El Cruz TV, wala po akong views, eh. Kaya po inedit ko yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, iyak. Eto naman, heto na, ayan 'no, nasa ibabaw, heto na ICC na nagsabi na inosente si Tatay Digong, is presumed innocent. Sinalampakan, fake. Grabe kayo, hindi kayo naaawa dun sa mga kasamahan niyong DDS, pinapaasa niyo, 'di ba? Ma'am Brenda Barton, oh, sabi ni Tuktok dito, Torrier, oh, naku 10th birthday sa dahig, Pinapaasa niyo yung inyong mga tagapanood, pinapaasa ninyo yung inyong mga taga-suporta, na makakalabas na agad-agad. Tapos sasabihin, "Kailan lalabas?" Malapit na, sa tamang panahon. 'Wag gano'n mga boss, kawawa yung inyong mga supporter, kawawa yung inyong mga tagapanood. Fake news yun, 'no? O ayan, ano daw sabi dito, fact check, ICC prosecutor di nagsabing innocent si Digong. Kumalat sa social media, 'no, ang bali-balitang idineklarang inosente ng International Criminal Court si dating Pangulong Duterte. Eh, di kung sana inosente 'yan, yung araw din na 'yun lumaya na 'yan, nakauwi na sa Pilipinas 'yan, 'di ba? Nandiyan na 'yan sa Pilipinas. O ngayon 'pag nabasa nung inyong mga taga-suporta, mga manonood, pupunta dito, "Hoy Mark Ramos, iyak ka ngayon." Oh, si dating Pangulong Duterte pauwi na. Eh, siyempre ano gagawin namin, sosoplakin namin kasi fake news yung sinasabi, 'di ho ba? Oh, kawawa mapapahiya na naman dito. Tingnan mo si Romeo hindi na nasaan na si Romeo? Romeo, putragis ka uminom ka nung mo maintenance mo diyan baka mamaya sabihin mo, eh, si Mark Ramos kasi ang dahilan kung bakit ako inatake. Oh, inumin mo yung maintenance mo diyan, Ganito at ganito na lang ang ginagawa ng mga DDS, 'di ba, Kadugay Vlog, oh.